Mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Isang pagbati po galing po dito sa Politika Artista PH mga kapatid. At ito na nga po mga kapatid, dalakayin po natin trending po ngayon si One Rider Party List. Si Bosita mga kapatid, kilala naman po natin na si Representative Bosita or si Bosita nga po na tumututok po sa kalagayan ng mga kapatid nating mga nagda-drive, no? Yung mga nagra-ride po, mga kapatid. So, kilala po natin yan na isa rin po sa may taong may paninindigan pagdating po sa larangan ng politika. Simula po nang siya ay nanindigan at siya po ay pumasok sa mundo ng politika. Nakita po natin ang kanyang mga tindig at ang kanyang mga tayo sa pakikipaglaban po. Pagdating din po sa korupsyon mga kapatid. At nagkaroon po siya ng pahayag ngayon mga kapatid at may paglilinaw po ang kanyang kampo na ang ginawa daw pong interview ay hindi daw po ngayon, ito daw po ay matagal na pong interview. Ito po ang kinasasangkutan niya mga kapatid at ito po ang kanya naging pahayag. Good job Mr. President. Galing po kay Representative Busita, pinuri ang pamahalaan ni President Bongbong Marcos sa husay na paggamit ng budget kumpara sa mga nakaraang administrasyon. Ayan po ang kumakalat ngayon mga kapatid. Pinuri daw nito ni Busita ang Marcos administration sa kahusayan daw po ng paggamit ng pondo ng pamahalaan mga kapatid. At ang tinutukoy daw po dito na corrupt daw po ang nagdaang administrasyon compare po sa nagdaang administrasyon. Yan po ang naging pahayag niya. Aniya, yung kasalukuyang administrasyon na hindi na kasing corrupt ng dati. Yung dati corrupt talaga. In fairness sa administrasyong Marcos, hindi kasing corrupt ng dati. Yun po ang pinalalabas ngayon ng iba't ibang social media, mga kapatid. Yan po ay nag-viral ngayon at kumalat po sa mundo ng social media. Pero ito po, makikita po natin sa page po. Ito po, mabasa po natin sa page ng Col Busita RSAP, Senador ng Masa. Ito po ang kanilang naging pahayag. Sa kabila ng kumakalat na fake news tungkol sa pahayag ni Colonel Busita na tumatalakay sa korupsyon sa nakaraang administrasyon, mahalagang linawin na ang mga pahayag ay batay sa administrasyong bago. Mag-2006 ang interview ay isinagawa rin, 2 taon rin ang nakalipas. Ang pagkalat ng maling impormasyon ay nagdudulot ng pagkalito at hindi pagkakaintindi sa publiko. Ang ating layunin ay mapanatili ang katotohanan at integridad ng mga usaping ito, kaya hinihimok at huwag magpadala sa mga fake news, and transparency and accountability ay mahalaga sa ating bansa. Galing po yan sa Facebook page na Col Busita RSAP, Senador ng Masa. Ayan po, may nakalagay na picture ni Senator Busita, huwag magpadala sa fake news. So kung makita po natin dito na ito daw po ay bago pa mag-2006. Pero ngayon po inilalabas ng mga kalaban niya, mga kapatid. At pinalilitaw na ang pahayag nito ay ang pinatutungkulan nito ay ang dating administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na corrupt. Pero ang paglilinaw po nila na hindi daw po ito bagong interview. Ito daw po ay kasalukuyan ng taong 2006 mga kapatid. Ayun po ang paglilinaw ni Colonel Busita sa lumalabas pong video mga kapatid. Marapat po yan. Mas maganda po na klaruhin nyo para klaro po sa ating mga kapatid at sa mga manonood po at lalong-lalo na po sa mga sumusuporta sa inyo para po hindi kayo madungisan at mabato po ng masamang putik dahil alam nyo po natin ngayon na talagang matunog din po ang pangalan ni Colonel Busita at marami pong mga kapatid nating mga rider ang sumusuporta dito mga kapatid. Kaya itong One Rider Party List na ito ngayon ay pilit pong ginagamit, no? Ginagamit po nila itong One Rider Party List na nandito po yung pangalan nitong Rider Party List na ito na hindi naman po yata ito nakakatulong sa mga rider at parang ginagamit lang po nila. Wag nyo na pong ihalal tong One Rider Party List na ito mga kapatid. Please lang po. Maawa kayo. Diyos ko, pumili kayo ng mga karapat-dapat na mga tao dyan. At ito po mga kapatid, talakayin po natin, ngayon daw po ay kumakalat po ang naging pahayag ni Ace Barbers na masyado daw pong sumusobra na ang mga vloggers, no, mga kapatid, at balak po nilang patawag yata at bigyan po yata, ipatawag po yata sa Kamara de Representante ang mga vlogger, mga kapatid. At ano naman kaya ang issue, no? At bakit gusto nilang ipatawag
mga vlogger, mga kapatid. May nilabas po sila na resolusyon at ang sabi po ay ipapatawag daw po ang mga vlogger. House leaders seek proof on fake malicious social media content. Ito po daw yung mga vloggers na pilit daw pong pinatataob at sinisiraan daw po ang imahe ng Quadcom. Uulitin po natin, Mr. Ace Barbers, wag po kayong maging balat sibuyas sa mga naririnig nyo pong tinatalakay ng mga vloggers. Yun nga ang gusto nyo po kasi, Mr. Ace Barbers, lahat po ng tao at mga influencer ay papanig po sa inyo. Kahit po may nakikita na pong mali, gusto nyo papanigan pa rin po kayo, Mr. Ace Barbers. Hindi po ganon. Tayo po ay ang sinasabi nila rito ay sumusobra na daw po sa pagbibigay daw po at pagsasalita at paggamit ng freedom of speech ng ating mga kababayang mga vlogger at mga kapatid nating mga sikat po na mga vlogger, Ang sinasabi po natin dito, Mr. Ace Barbers, wag po kayong maging balat sibuyas. Pagkatapos nyo pong tirahin at kung sino-sino na po ang inyong natira, natapos na po kayo sa kaliwat kanan. Ngayon po, ang gusto niyo na naman pong birahin ay ang mga vlogger. Ang mga vlogger na po, ang mga media influencer na naman po. Ang gusto nyong tirahin at sinasabi nyo, nagpapakalat ng malicious contents about sa paninira po sa Quadcom. Na dahil nga po, nakikita po natin, ngayon po ay nababahala po sila dahil alam naman po natin na mag-i-election po. Ang napuputukan po talaga ngayon, mga kapatid, ay ang mga humaharap po ngayon sa Quadcom. Hindi lang po sa Quadcom, pati po yung mga ginagawa pong hearing dyan na tinatayuan po ni na Joel Chua, mga kapatid. Kaya naapektuhan po sila ngayon dito dahil nakikita po nila, mga kapatid, ang totoong katotohanan ay bumubulusok po talaga. Bumubulusok po talaga pailalim ang kanilang nagiging survey at mukhang nababawasan po yata ang mga taong sumusuporta at naghalal sa kanila ng mga tatlong taon na nagdaan, mga kapatid. Dahil nga po sa nakita ginawa nilang grandstanding kuno ng pagwawalang hiya po ng Quad Committee sa hindi po makatarungan at bias na pagdinig po dyan sa Quad Committee. Kung nakikita po sana ng mga taong bayan na nagiging fair po kayo at nagiging fairness kayo sa mga ginagawa nyong pagdinig, ay wala pong magiging problema, Mr. Ace Barbers. Kung nakikita po ng taong bayan kung kayo po ay nagiging maayos sa pagtrato sa inyong mga nagiging tawag dito, mga nagiging tinatawag na mga resource persons, mga witnesses, and everything, ay kung nagiging maayos ang inyong pagtrato sana, wala pong magiging problema. Tulad po niya, naglabas po kayo ngayon ng resolution na gusto nyong ipatawag ang mga vloggers, ang mga social media influencers na iniisip niya na pilit kayong pilit na binabakbakan ang Quadcom sa pangunguna ni Benny Abante, ni pangunguna ni Ace Barbers, Benny Abante, Paduano, and everything. Diba? So, dapat po, wag po kayo maging balat sibuyas. Kung nakikita sana ng maraming politiko na nagiging maayos ang pagdinig dyan, hindi lang po politiko, kung nakikita po ng mga kababayan nating Pilipino, nagiging maayos po ang inyong ginagawang pagdinig dyan at pag-conduct po ng hearing, wala naman po sanang magiging problema. Kaya po kayo nandyan, hindi po para maging balat sibuyas. Open po kayo na mapakinggan po at madinig po ang mga hinaing ng maraming Pilipino. Dahil open po kayo in public, napapanood po kayo. Hindi po ang mga vloggers lang ang humuhusga rito. Ang sambayan ng Pilipino po. Kung nakikita po nila, kung ang tinitira nyo lang po ay mga vloggers, di dapat sana po yung mga kumakandidato po dyan sa mga kanya-kanyang distrito, sana po kahit papano nagiging matunog at umuugang po ang pangalan nyo. Bakit si Dan Fernandez ng Laguna kulelat na? Bakit si Joel Chua ay apektado na? Bakit si Kimbo ay apektado na rin? Bakit si Benny Abante ay apektado na din? Si Joel Chua, si Valeriano. Bakit po naapektuhan po kayo ngayon? At parang gusto nyong balikan ngayon? Pati ba si Ace Barbers sa Surigao, apektado na din po ba ang kanyang pagtakbo bilang congressman sa Surigao? Nagtatanong lang po, 'di ba? Kaya ang sinasabi natin dito, mga kapatid,
tayo po ay nagiging fairness naman po tayo, no? Kapag nakikita po natin na may maayos silang ginagawa, pinupuri natin. Kapag hindi naman po maayos at hindi kaaya-aya po ang kanilang ginagawa, natural, may masasabi tayo at may masasabi po ang taong bayan, ano? Kaya patuloy po at nakikita na naman po ng taong bayan na ito na naman po ay isang panggigipit. Paggigipit na naman po, pag-aaksaya na naman po ng budget, at sino-sino kaya ang mga ipapatawag nila dito? Abangan po natin yan mga kapatid. Abangan po natin kung sino ang kanilang iimbitahan at sino-sino pong social media influencers ang kanilang ipapatawag dyan sa Kamara de Buaya de Representante. Mag-aabang po ang taong bayan, aabangan po at susubaybayan po ng taong bayan kung sino po ang inyong mga ipapatawag at iimbitahan sa mga darating na panahon, Mr. Ace Barbers. Hindi po kayo uurungan ng mga social media influencer kung sila po ay papatawag nyo. Kung gusto nyo po silang ipatawag, pupunta po ang mga yan. Sa ayaw at sa gusto nyo po, haharapin po kayo. Uulitin po natin, hindi po kayo hinalal dyan para maging balat sibuyas. Hinalal po kayo dyan para pakinggan ang hinaing ng mga ordinaryong Pilipino at ng mga nasasakupan nyo. Kayo po mga kapatid, ano po ang masasabi nyo sa mga naging talakayan natin ngayon? Ang pagdepensa po ni Kong Busita sa kumakalat po ngayon at ang gagawin pong pagpapatawag nitong Ace Barbers at tagahain sila ng resolusyon para imbitahan at ipatawag daw po ang mga nagpapakalat ng malicious contents about po sa Huwad Committee at good governance ng House of Representatives, mga kapatid. I-comment nyo po lang po dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin isa-isa yan mga kapatid. Maraming salamat po.